Dito sa video ito, pag-usapan natin, talakayan natin yung mga OLA na nagkaroon ng mga issue. Hindi lang basta issue, kundi yung mga OLA na nakabalik sa SEC rin, pero sila ay dating mga na-revoke, nagkaroon ng cease and desist order, na-suspend yung kanilang mga license, nagka-problema, kumbaga mga na-raid, tapos nawala sa Play Store, no? Then, at maraming complaint. Okay? Sa video ito, talakayan natin yung mga OLA na nagre-report sa Credit Information Corporation o sa CIC. Okay? Pero bago lahat, maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin na po sa usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo sa mga OLA. Ako po ay nagre-review lamang po, sumisilip kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako ng tamang expectation sa inyo na may share para maging updated kayo at sa mga tamang expectations. Okay? Hindi rin po ako nagkukonsinti na wag magbayad ng utang. Tandaan nyo, ang utang ay responsibilidad na dapat nating bayaran. At kung kayo may mga karanasan na hindi maganda at kayo nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng mga harassments, maaari po i-report yan sa mga ahensya ng gobyerno sumasaklaw sa kanilang mga paglabag sa karapatan ninyo bilang mga borrower. Okay. So, simulan natin yung mga OLA na na-revoke. Nagka-cease and desist order, nagka-suspend yung mga license, tapos nakabalik sa SEC, di ba, may ginawa na ako. Pero nananatili pa rin silang nasa list ng Credit Information Corporation o CIC bilang isang submitting entities. So, yung nagre-report ng mga data o ng datos natin kapag tayo'y hindi nakakapagbayad ng utang sa kanila para hindi gumanda yung ating record. Ibig sabihin, kailangan kasing gawin yun, nasa batas po yun, na kailangan nila maging isang CIC. Pero question lang din, medyo may question lang dito kay CIC. Sana kapag nare-revoke, nagka-cease and desist order o maraming complaint about sa mga unfair debt collection practices, pag-aralan din ng CIC na tanggalin na lang, no? O pag-aralan kung ano yung nararapat na gawin dito sa mga OLA na nagkakaroon ng problema at maraming complaint, okay? So, unahin natin yung na-revoke at nakabalik din nung nakaraan na si Copperstone Lending Corporation. Siyempre, alam niya si Copperstone, revoke, nakabalik sa SEC, at si Copperstone ay si Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha Mocha, Peso Pay at Load Cash. Oh, yun yung Load Cash, yung bago labas nila sa Play Store, ha? Yun po yun, bago ngayon siya. Then, yung mga may issue pa rin ngayon na submitting entities pa rin siya kahit revoke siya in the kahit yung panahon na ito, no, in the present time, si Digido Finance Corporation. Biruin mo, sinilip ko ulit, akala ko nag-update na, baka natanggal na itong sa Digido. Nandito pa rin, nasilip ko siya sa submitting entities. Sabihin, nagpa-forward pa rin siya ng data natin kapag dito ay nakapagbayad ng utang sa kanila. And then, itong si F-Cash Global Lending, no? Hindi siya na-revoke. Dati rin siyang na-revoke noong year 2019, tapos nagkaroon ng issue ngayon. Noong nakaraan lang dahil yung borrower ay nanalo doon sa kaso na kailangan siyang bayaran sa morality na nilabag sa data privacy noong borrower. No? Kailangan bayaran daw ng 15,000 pesos doon sa kanyang damage sa kanila. Okay? Then, sumunod itong si Hyphen Lending. Si Credit Cash at si Peso Wallet na kung saan na-raid nung last year lang, nung January yata or February, sa pagitan ng mga buwan na yan, no? Tapos na-revoke din po yan, tapos yun, na-lift na yung kanilang revocation order nung November lamang, nung November lamang, tapos, ayun po, sila pa rin po ay submitting entities sa CIC. Nakakalungkot ng isipin na nagkaroon ka na ng problema, di ka nakapagbayad ng utang, na haras ka na, napagbantaan ka pa, yun, tapos bandang huli, masisira pa yung inyong data o yung inyong datos o yung record ninyo dito sa Credit Information Corporation. Then, sunod natin si Hupan Lending na ang under niya is the Cashme at saka si Sukilo, no? Nawawala rin ito sa Play Store minsan, tapos bumabalik, pero mostly nakikita ko siya sa Vivo App Store, tapos mga phone na mga Vivo, doon siya madalas makita. Then, silipat tayo ng iba. Ito po si Second Pay Financing, yung si Easy Loan, tsaka si
loan yata ang pangalan ng mga OLA niya, ng mga apps niya. Ito po, ano ito yun, nagkaroon lang ng parang sys indices yata kung hindi ako nagkakamali, if I remember it correctly. Pero, submitting entities po sila. Shit eh. Then, sunod natin si Techwang o si TechCash. Ito rin po, may ano rin to, either revoke or cease indices order na nakabalik din. Pero unfortunately, they forward report sa CIC na maaari makaapekto sa inyong credit score dito sa CIC. Then, sunod natin ito si Cashbee Lending. Ito lang, nakita ko lang din kanina lang din. No? Pagsilip ko nga pala, nakabalik na nga pala si Cashbee sa SEC, na-revoke, then nanatili pa rin na submitting entities ng CIC. Okay, maging maingat po kayo. Then, itong si Sumulong Financing, ganito rin, either revoke o cease indices. Ang OLA niyan is Go Peso, Pass Peso, and Grab Peso. So, yun yung mga OLA na paalala ko lang sa inyo na nagfo-forward ng data, ng datos natin. Kapag hindi tayo nakakapagbayad ng utang sa kanila, they are legally forwarding our data diyan sa CIC na kung saan lagakan po ng mga report sa atin kapag may hindi tayo nabayaran. Kaya yung mangyayari, kung sila ay isa pang accessing entities o yung mga lending company o mga financing companies, ay pwedeng silipin kung kayo ba ay maraming record na hindi pagkakabayad ng utang. Kahit po sila ay OLA, they have the right na kailangan mag-forward sila at mag-apply bilang isang Credit Information Corporation dahil kailangan po yan para sa proseso ng ating mga financials. No? Kasi kailangan kasi pag-aralan din ng iba, lalo na yung mga banks, financing o lendings na baka marami kang utang, naiipon, tapos ngayon, wala silang data. Kailangan na nang masilip kung ikaw yung maraming record ng mga ganyan. So, although that's right, tama lang din para makita kung okay ba ang ating financial stable, kung tayo ba yung financial stable, kung tayo ba yung meron sapat na pera na at wala tayong issue sa mga utang. Pero, unfortunately, mga kadyani, nakakalungkot lang isipin na ang dami ng complaint, tapos sana magkaroon ng system CIC na kapag maraming problema o maraming complaint yan o na-revoke, na-cease and disorder, pag-aralan nga, uulitin ko na sana tanggalin nila kasi naharas ka na, napagbantan ka na, napahiya ka na, napadalhan ka na ng kung ano-ano, na mga threats, mga pagpapadala, pamamahiya, di ba? Tapos masisira pa yung record mo, no? Hindi ko nasasabing lahat ng OLA. May mga OLA talaga na pasaway, talagang matindi yung ginagawang mga paglabag sa unfair debt collection practices. Tapos yung tao na kung kaya naman makapagbayad, nag-iipon lang ang pambayad niya, is masisira yung record, di ba? Para lang sa akin is ganun. Sana maging medyo mas mahigpit. Kasi parang ang dali lang kasi ng mga OLA na mag-file ng mga ganyan, appeal lang sila tapos mababalik yung lisensya, although they are revoked dahil sa mga criminal liabilities na paglabag sa unfair debt collection practices, di ba? Sana medyo maging mas maayos yung sistema lang. Yun ang po gusto ko sabihin dito sa Credit Information Corporation. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Marami pong salamat sa uulitin.